Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV. Why? Gusto mo ba? Kung gusto mo, sa kwarto ko na lang tayo. Parang bodega sa sobrang gulo nitong kwarto mo. Feeling ko hindi ako makakatulog na mahimbing dito. Wika ni Corton at sa isang iglap lang. Hawak na ako sa isang kamay. Mabilis niya ako hinila palabas ng kwarto kaya kaagad na akong pumalag. Teka lang, saan mo ako dadalhin? Corton, ano ba? Magbibihis pa ako eh. Reklamo ko sa kanya habang pilit na binabawi ko ang kamay ko na hawak-hawak niya. Mas malakas siya kumpara sa akin kahit parang hindi man lamang siya natinag. Hindi mo na kailangan pang magbihis. Huhubarin ko din naman yan eh. Bigkas niya hanggang sa nakalabas kami ng kwarto ko at diretso na kami sa kanyang kwarto. Di na ako nakaimik pa hanggang sa makapasok kami sa loob. Kaagad bumungad sa mga mata ko ang boring na ayos ng kanyang silid. Halatang lalaking umuuko pa dahil wala man ako nakitang kahit anong nakadisplay. Boring dahil wala ko ibang makikita kundi isang malaking kama at isang nightstand. May dalawang pinto ang nakasarado at alam ko pintuan yun ng banyo at ng walk-in closet. Madilim din ang ambience ng buong paligid, parang kwarto ng vampira sa isang pelikula na napapanood ko. Wala siguro tong taste si Corton pagdating sa fashion or talagang di lang siya mahilig sa mga light colors. Tapos ka nang i-check ang room ko? Anong masasabi mo? Narinig ko pang tanong niya sa akin. Baka sa boses niya ang pagiging proud, kaya kagad akong napaismid. Boring? Pangit ang room mo? Wala man lang ibang gamit kundi kama lang? Ang laki sana pero empty naman. Nakalabi kong sagot sa kanya. Narinig ko pang mahina niyang pagtawa kasabay ng pagyapos niya sa akin. Boring? Hindi ba pwedeng minimalist lang? Sagot niya kasabay ng pagpatong ng kanyang mukha sa aking balikat. Bakas din sa boses niya ang panunodyo, kaya agad ako napanunok ng sarili kong laway. Minimalist? Ano yun? Nagtataka kong tanong sa kanya. Isang mahinang pagtawang narinig ko sa kanya bago siya sumagot. Taong hindi mahilig sa mga kalat. Don't worry ngayong asawa na kita. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin sa room na to. Pagandahin mo at gawin mong kaya-aya sa mga mata mo. Malambing niyang sagot sa akin. Di naman ako makapaniwala na napapihit parap sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Napansin ko ang kunwaring paghihikab niya at seryoso kong tinitigan. Let's sleep na muna, inaantok na ako. Bukas na lang tayo mag-usap sa ngayon. May gusto pa akong gawin na alam kong magugustuhan mo. Nakangisi niyang sagot sa akin at nagulat na lang ako nang maramdaman kong unti-unti pagbagsak na suot kong bathrobe sa sahig. Lintik? Ang bilis talaga ng kamay na. Di ko man lang namalayan na kalas niya na pala ang tali ng bathrobe ko. Corton, teka lang. Kala ko ba matutulog tayo na maaga ngayon? Ano na naman to? Nagtataka kong tanong sa kanya na maramdaman ko. Nag-umpisa na maglakbay ang kanyang palad sa hubad ko ng katawan. Oo nga, matutulog tayo na maaga pero bago yun, may gagawin muna tayo. Bigkas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Di na ako nakaangal pa dahil sinibasib niya na ako nang mapasok na halik sa labi na siyang dahilan kaya't bigla ako nakaramdam ng pag-iinit ng buo kong katawan. Naramdaman ko na lang sa sarili ko na tinutugon ko na rin ang halik niya na naging hudyat kay Corton para igiyan niya ako pahiga sa kama. Pagkalapat ng likod ko sa malambot ng kama, kagad niya akong kinubabawan. Lalo siyang naging mapusok at mapangahas at kung sang-sang parte na ng katawan ko nakakarating ang kanya, dalawang palad. Ang paalala niya sa akin kaninang matutulog daw kami ng maaga, hindi nangyari. Hindi niya kasi ako tinigilan hanggat di kami makagulapay pareho sa pagod. Ilang beses niya akong inangkin na parang wala nang bukas pa. Feeling ko nga hindi ko na mararamdaman ang balakang ko dahil sa sobrang pagod at pangangalay. Pareho kaming nakatulog ng hubad-hibad sa ibabaw ng kama. Di na rin kami pareho nag-abala pa nga maglagay ng kahit anong saplot sa katawan. Basta na lang hinila ni Corton na makapal na comforter. Tinakip sa aming dalawa at sa ilalim noon, magkayakap kaming nakatulog. Kinaumagahan nagising ako sa isang mahinang tapik sa aking pisngi. Bitin na bitin ako sa tulog pero wala akong choice kundi imulat ang aking mga mata at mukha ni Corton ang kaagad sumalubong sa akin. Maaga pa. Inaantok pa ako eh.
Reklamo ko sabay hila ng isang unan at tinakip sa aking mukha. Wala akong balak bumangon ng kama habang di ko nakuha ang tamang oras ng tulog ko. Sweetheart, gising na. Malilate ka na oh. First day mo yun sa school, ayaw mo bang pumasok? Anong boses ni Corton. Wala sa sarili, napadilat ako ng aking mga mata. Mabilis na napabangon ng kama. Oo nga, first day ko ngayon sa school at nakakahiya kung absent ako. Late na nga ako sa klase ng isang linggo, tapos di pa ako papasok ngayon? Nakakahiya sa mga professor ko. Kailangan mo ng maligo. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo. Hanggang 2:00 lang naman ng hapon ang pasok mo kaya may time ka pang matulog after class mo. Narinig kong sambit ni Corton kasabay ng pag-angat ko sa ere. Binuhat niya ako, diretso kami sa banyo at agad niya akong binaba sa bathtub na puno ng bubbles. Huwag masyado magtatagal, sweetheart. Malilate ka na sa first subject mo. Wika niya kasabay ng mabilisang pagdampi ng labi niya sa labi ko at mabilis siyang lumabas ng banyo. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Punong-puno ang puso ko sa sobrang kilig. Imagine, binuhat niya pa talaga ako papunta dito sa banyo kahit nakabihis na siya na lang ng office attire niya. Ganito ba talaga kasarap magmahal ang isang Corton Montalibano? Pagkatapos ng mabilisang pagliligo, nagtapis lang ako ng tuwalya at lumabas ng banyo. Di ko na rin inabala pang patuyuin ang buhok ko dahil nagmamadali na ako. Iniyaan ko na lang sigurong matuyo ng kusa. Wala na talaga akong time para gumamit pa ng hairdryer. Pagkalabas ko ng banyo, agad kong napansin na nakaredy ng isusuot kong uniform. Nasa kama na rin ang bag na dapat kong gamitin, kaya tiniyo ko na lang katawan ko, gamit ang tuwalya at sinuot ang uniform. Nandito ako sa kwarto ni Corton at mabuti naman dinala niya na rin dito ang mga dapat kong gamitin ngayong umaga. Di ako magsasayang ng oras sa kakaparoot pa rito lamang para makumpleto mga kailangan kong gawin ngayong umaga. Kakatapos ko lang isuot ang uniform ko nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Niluwa si Corton at di nakaligtas sa paningin ko ang paghagod niya ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Seryosong kanyang mukha at di ko tuloy malaman kung bagay ba sa akin ang suot kong uniform or hindi. Ano ang masasabi mo, Corton? Bagay ba sa akin? Nakangiti kong tanong sa kanya at nag-pose pa ako sa harap niya na parang model. Napansin kong muli niya akong hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa kasabay ng paggalaw ng kanyang Adam's apple. Nice! Bagay sa'yo. Tama na ang kakapost dyan. Baka imbes sa school kita dadalhin, baka makarating tayo ng langit nang wala sa oras. Seryoso niyang sagot sa akin sabay iwas ng tingin. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi gets kung anong ibig niyang sabihin. Paano kaya kami makakarating ng langit? Mayaman siya pero malabo naman siguro na makaimbento ng sasakyan papuntang langit, 'di ba? Ang mga eroplano hanggang Kalawakan lang naman eh. Sige na, tapusin mo na muna yung ginagawa mo. Hihintayin kita. Wika niya at naglakad patungo sa kama sabay upo. Bilib din naman ako sa iyo, Corton. Parang di man lang siya napuyat, gayong halos magdamag na nga sila. Umaga na nakatulog kanina. Aalis na ba tayo? Sagot ko sa kanya. Sinipat niya ako ng tingin sabay iling. Magayos ka muna. Patuyuin mo muna yung buhok mo tas sa kotse ka na lang kumain. May halos 45 minutes pa naman tayo, sakto lang yan. Sagot niya. Nagmamadali naman akong humarap ng salamin at nagsuklay. Nagbahid lang ako sa mukha ko ng beauty cream at natural lipstick bago ko nag-spray ng pabango. Pagkatapos nito, seryoso kong hinarap si Corton at sinabi ko, ready na ako. Tumango naman siya at siya na rin mismo nagbitbit ng bag ko. O diba? Biglang bait-baitan ng asawa. Narealize niya yata kasalanan niya kaya nagmamadali kami ngayon. Katulad ng sinabi niya, sa kotse na ako kumain. Sandwich lang naman at hot chocolate. Kinain ko na rin kahit wala pa akong gana dahil gusto ko i-appreciate ang effort niya. Isa pa, first day ko ngayon sa school at ayoko magutom. Corton, dyan lang ako sa tabi. Maglalakad na lang ako papasok para di ka malate sa office mo. Suhestyon ko kay Corton habang pareho kaming nakatitig sa harapang bahagi ng sasakyan. Bumper to bumper ang traffic, papasok ng school. Halos lahat yata ng estudyante may sariling sasakyan. No, hanggang loob ka dapat. Bukas mas agahan na lang natin para di tayo maipit sa traffic. Sagot niya sabay sulyap sa akin. Di ko tuloy mapigilang mapakapit sa braso niya. Ang sweet niya kasi talaga eh. Di ko talaga akalain na may tinatago din palang sobrang kaswitan sa katawan niya ang taong to.
Mukha talaga kasi siyang suplado eh. What are you doing, miss? Kunot noon niyang tanong sa akin sabay sulyap sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Naiinis naman akong bumitaw sa kanya. Para kasing hindi siya natuwa sa paglalambing ko eh. Kainis. Hirap naman ipis ng taong to. Lahat na lang kino-question gayong kung siyang gumawa ng kahalayan sa akin. Wala naman siyang narinig na kahit ano sa akin na. Di ko tuloy napigilan ang sariling mapahalukip-kip sabay si Mangot. Naramdaman ko naman ang pagkabig payakap niya sa akin pero di ako nagpatinag. Gusto ko ipakita sa kanya na nagtatampo ko. Hey, what happened? Ba't parang aga-aga biglang uminit ang ulo ng misis ko? Malambing niyang tanong sa akin. Di ko siya inimik. Lalo kong pinagdikit ang kilay ko. Narinig ko naman na mahina niyang pagbuntong hininga. Nagtatampo ka? Sorry na, sige na, hindi na mauulit. Huwag mo na akong simangutan ng ganyan, lalo na't ilang oras kitang di makikita. Muling bigkas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Hinapit niya rin ako na mahigpit kaya naman, di ko na napigilan pang mapatitig sa kanya. Ikaw kasi, naglalambing lang naman ako tapos nagagalit ka. Sagot ko sa kanya at kunwari, galit siyang tinitigan. Natawa naman siya at pabirong pinisil ang ilong ko. Sorry na nga kasi. Di kasi ako sanay eh. Promise sa susunod wala ka na maririnig na kahit ano sa akin. Nakangiti niyang bigkas. Mukhang taos-puso naman ang paghingi ng sorry. Kaya naman pabiro kong hinawakan ng kanyang tenga at mahinang piningot. Imbes masaktan natawa pa nga ang loko. Hey, ano yan? Paraan mo ba yan? Para disiplinahin ako? Natatawa niyang bigkas. Di ko tuloy mapigilan ang sarili ko na matawa na din. Narealize ko kasi para kaming mga tanga. Mrs., wag ka na lang kayang munang pumasok ng school. Pwede naman siguro umabsent ka muna, di ba? Maya-maya bigkas niya na kinawindang ng sistema ko. Ano na naman kaya ang naiisip ng taong to? Ay bakit, mister? Hindi pwede no? Late na nga akong papasok tapos a-absent pa ako ngayon? Nakakahiya na yan. Baka pag-initan na ako ng professor ko. Nagmamaktol kong sagot sa kanya. Mahina siyang natawa sabay titig sa labas ng bintana ng sasakyan. Okay, kita na lang tayo mamaya pag out mo. Mag-ingat ka dito sa school ha. Mag-iwan ako ng ilan sa mga tao ko para bantayan ka. Sagot niya sa akin. Nagulat naman ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. May ilan sa mga bodyguards akong itinalaga para sa'yo, para bantayan ka. Allowed man yun sa school basta may permit lang. Sagot niya sa akin. Aalma sana ako pero tumigil na ang kotse sa drop-off at namalayan ko na lang kusa nang bumababa si Corton sa kotse at nilahad ang kanyang kamay para alalayan akong pababain. Abot-abot ang tuwa sa puso ko kaya agad kong tinanggap ang kamay niya. At kaagad na rin akong bumaba ng kotse. Ito ang bag mo. Nasa loob na rin ang cellphone mo at kapag may problema ka, tawagan mo lang ako. Wika niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga alam kung saan at paano mag-uumpisa. May mga room number na ako pero hindi ko alam kung paano pupuntahan. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Corton sa akin. Alanganin naman ako na tumango. San ba ang mga building na yon? Ako papasok. Tanong ko sa kanya. Napansin ko saglit siyang natigilan. Sabay sulyap sa suot niyang relo. May meeting ako ng 9:00. Dapat pala nilibot natin kahapon ng buong school para hindi ka mangapa. Sagot niya pa sa akin sabay senyas na isa sa mga tauhan niya na nakasakay sa isa pang sasakyan. Kagad din naman tong lumapit. Ano nga bang may paglilingkod ko, boss? Corton? Magalang niyang tanong. Babae pala siya at kung di pa siya nagsalita, iisipin ko talaga lalaki siya. May dress code kasing uniform ng mga bodyguard ni Corton eh. At ni minsan hindi ko pa nagawang makapag-usap kahit ni isa sa kanila. Masyado kasi nilang mailap kapag magkasama kami ni Corton. Kapag nasa bahay naman ako, lalapitan ko pa lang sila, napapansin ko umiiwas na sila. Mendez, samahan mo si Lucing hanapin ang mga rooms niya. Kayong dalawa ni Sanchez ang may iwan dito sa eskwelahan para mabantayan ang safety niya. Seryosong wika ni Corton. Noted po sir. Asahan niyo po na kami nang bahala kay Ma'am Lucy? Sagot naman ng boses babae na si Mendez. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Kung di lang siguro nakapusod ang kanyang buhok. Ang ganda niya siguro.
Matanda lang siguro siya ng ilang taon sa akin. Maliit ang kanyang muka at matangos din ang ilong. Kaya lang parang di siya marunong ngumiti eh. Lucy, sweetheart, mag-ingat ka ha. See you later. Nakangiting wika ni Corton sabay halik sa noo ko at mabilis na siyang sumakay ng kotse. Tulala naman akong nasundan siya ng tingin hanggang nakaalis na ang sasakyan na kanyang sinakyan. Ma'am, sasamahan po kita sa loob. Bumalik lang ako sa wisyo nang marinig ko ang boses ni Mendez. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya sabay ngiti. Anong first name mo? Kagad kong tanong sa kanya. O diba, may time pa ako na makipagtsikahan sa kanya, gayong malilate na nga ako. Lori po ma'am, Lori Sanchez. Dalawa po kami magbabantay sa'yo. Inaayos nilang service car namin sa parking area. Seryoso niyang sagot sa akin. Tumango na lang ako dahil mukhang di naman siya friendly. Siguro gusto niyang panatilihin ang gap sa pagitan naming dalawa. Naasawa ko ng amo niya at kailangan niya akong bantayan. Baka ganun. Lori, alam mo ba kung saan ang mga building na yan ang room ko? Late na yata ako eh. Sagot ko sa kanya. Tumango naman siya sabay turo sa pangatlong building. Yan po ang building ng mga nasa tertiary level, ma'am. Sagot naman ni Lori sa akin. Di ko naman mapigilan ng mapangiti. Tamang-tama't malapit lang sa amin ang building na tinuro niya. Wala nang mahabang lakaran. Ako na pong magbibitbit ng bag mo, ma'am. Muling wika niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ako na lang, Lori. Magaan lang naman. Nakangiti kong sagot sa kanya. Di na siya sumagot kaya nanahimik na rin ako. Kailangan ko nang makarating sa classroom ko. Saka ko na lang i-interviewin si Lori kapag may free time ako. Total naman mukhang siya nang palagi kong makakasama tuwing papasok ako ng school. Hanggang sa naglalakad kami papunta sa building na tinuro ni Lori na pansin ko. May ilan sa mga estudyanteng nagkakalat sa paligid. Yung iba nag-uusap lang at yung iba naman naghaharutan. Pagkapasok namin sa loob ng building napansin ko, napatingin na rin sa akin ang ilan sa mga estudyante. Parang kinikilatis nila ako. Siguro dahil bago ko kaya naman nagtataka sila. Well, normal lang siguro to. Lalo na't bagong salta lang ako sa eskwelahan na to. Bala ko sana na questionin si Corton sa pagbibigay niya sa akin ng bodyguard. Kaya lang wag na lang muna. Mukhang ayos naman si Lori. Parang gusto ko siyang maging friends para liban kay Manang Tinding, may iba pa akong makakausap kapag nasa bahay ako. Ma'am, yan na po ang room ng first subject niyo. Pukaw ni Lori sa akin. Nandito kami sa tapat ng isang nakasarang pintuan ng classroom. Bigla naman akong kinabahan. Para nag-aalangan akong pumasok, lalo na mapansin kong marami ng estudyante sa loob. Late na yata ako, Lori, nahihiya ako. Bigkas ko sa kanya. Napansin kong nagulat siya, napatitig sa akin sabay ngiti. Huwag po kayo matakot, ma'am. Mamahalin ng school na to at hindi sila basta-basta namamahiya ng mga estudyante. Wika niya sa akin. Nagtatalo pang isipan ko kung papasok ba ako or hindi. Hanggang maagaw ang pansin ko sa isang babae na medyo may edad na. Naglalakad siya papalapit sa gawin namin. Are you the transferee? Kagad na tanong sa akin na medyo may edad ng babae nang makalapit siya sa amin. Mukhang itong room na ito ang sadya niya dahil huminto rin siya sa tapat ng pintuan. Napasulya pa ako sa suot niyang ID at doon ko nakumpirma. Isa pala siya sa mga professor ko. Kung ganun, hindi pa ako late. Halos sabay lang kaming dumating. Yes ma'am, good morning po. Lucy Servan po. Kagad kong sagot. Napansin ko, sinipat niya ako ng tingin saka tumango. Good morning, Lucy. I am Mrs. Danica Evora. Akong professor mo sa subject na Tourism Policy Planning and Development. Since bago ka, ipapakilala kita sa mga classmates mo. Nakangiting sagot niya sa akin at siya na mismo ang pumihit ng doorknob na naturang classroom. Napasulya pa ako kay Lori bago ko tuluyang pumasok sa loob ng classroom. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Pangmayaman ng school na to at ibig sabihin, mayayaman din ang mga classmates ko. Mahirapan ako nitong pakibagayan sila. Nang tuluyan nga kami nakapasok sa loob ng classroom, napansin ko ang samot-saring reaksyon sa mukha ng mga estudyante na naabutan ko. Lahat sila nagtataka habang nakatitig sa akin. Siguro nga dahil masyado ng late itong pagpasok ko. Kukonti lang ang mga classmates ko sa subject na to pero halata sa mga itsura nila na nakakaangat sa lipunan. Lucy, Carton's wife? Narinig kong sambit na isang pamilyar na boses. Nagtataka ako na patitig sa kung sino nagsalita at gano'n na lang ang gulat ko na mapansin ko si Rika.
Yes, ang malditang si Rika at mukhang magkapareho pa yata kami ng schedule sa subject na to. Kung minamalas ka nga naman. Kung sino pa yung ayaw mong makasalamuha, siya naman tong nasa paligid ko lang. Ang galing talagang magbiro ng tadhana. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Kaagad kasing umaling ang wow sa buong paligid, ang samot-saring bulungan. May narinig pa nga akong napakabata ko pa raw para mag-asawa. At sino daw ba si Carton? Sugar daddy ko raw ba? Heist, mapanghusga. Balak talaga siguro ko ipahiya ni Rika sa mga bagong classmates ko, kaya nabanggit niya yun. Napansin ko kasi abot tenga ang ngiti ng bruha. Humanda talaga siya sa akin. Isusumbong ko siya kay Carton mamaya. Who's Carton? Kilala mo, Rika? Maarting bigkas na babaeng katabi ni Rika. Sa isang tingin halatang closed ang dalawa. Sinaway na sila ni Mrs. Evora pero bumanat pa rin ang babaeng pinaglihiyatas sa munggo. Maputi nga, tad-tad naman sa tagihawat ang mukha. Malayong-malayong itsura niya sa makinis na mukha ni Rika at hindi ko maintindihan kung bakit magkatabi sila ng upuan. At kung bakit mukhang magkasundo naman ang dalawa. Si Carton Montalbano. Nakalabing sagot ni Rika. Halata sa boses niya ang pagiging bitter. Sorry na lang siya. Ako ang pinili ni Carton eh. Wala na siyang magagawa kundi itagong pagsintang pururot niya para sa asawa ko. Shocks? Si Carton? Ang one and only love mo na si Carton. Nag-asawa na? Tanong ulit ng katabi nito. Marites ang bruha. Sasagot pa sana si Rika pero kagad na nagsalita si Mrs. Evora sa harapan. Class, good morning. Meron tayong new student. Narinig kong wika ni Prof. Evora. Inumpisa niya nang ipakilala sa lahat at di nagtagal, pinatayo niya ako sa harapan para magpakilala. Kahit kinakabahan, pinilit kong magpakakaswal habang sinasabing pangalan ko at kung anong kursong kinukuha ko. Iniiwasan kong mapasulyap kay Rika dahil feeling ko, hinuhusgan niya ako sa mga titig niya eh. Ano kayang ginagawa ng babaeng to sa subject ko? Halata namang hamak na mas matanda siya na ilang taon kumpara sa akin eh. Sana sa ibang subjects di ko siya makasabay. Feeling ko kasi malaki ang galit sa akin ni Rika at natatakot ako na baka bigla niya akong saksakin ng ballpen pag nakatalikod ako. Pagkatapos ko magpakilala, palakpakan na ibang mga classmates ko. Karamihan sa mga pumapalakpak mga kalalakihan. Mabuti pa sila. Mukhang welcome naman ako pero ang iba sa kanila dead ma lang. May napapansin pa nga ako umirap sa akin eh. Pinaupo ako ni Mrs. Evora sa bandang likuran lang ni Rika. Napansin ko pang pag-irap niya sa akin nang dumaan ako sa harapan niya. Di ko na lang pinansin pa dahil ayoko ng gulo. First day ko ngayon kaya hanggat maaari ayoko makipag-away. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Nanahimik na rin si Rika at iba ko pang classmates na mag-umpisa na mag-lecture si Mrs. Evora. Tahimik naman ako nakikinig. Pilit kong iniintindi ang sinabi ng professor kahit ang totoo, lumilipad ang utak ko. Hindi ko rin alam kung tama ba itong desisyon ko na mag-aral ulit. Alam ko sa sarili ko na mangangapa ako nito, lalo na't late na ako ng isang linggo. Si Carton kasi, may balak pala siyang paaralin ako, di niya naman sinabi kaagad. Sana nakapag-ready man lamang ako. Pagkatapos na mahigit isang oras, natapos din ang una kong klase. Yon ay ang pagkalabas ni Mrs. Evora, tsaka naman ako nilapitan ni Rika. So, Lucy, right? Ayaw kita maging classmate sa subject na to. Tito at tita ko may-ari ng school na to at pakikiusapan ko, paltesalikin ka. Kahit na asawa ka pa ni Carton. Mas matimbang pa rin ako na may-ari ng school na to dahil pamilya kami. Nakaingos na bigkas ni Rika sa akin. Talaga naman, ayaw na lang manahimik eh. Nagbumukha tuloy siyang cheap sa paningin ko. Ewan ko lang sa iba naming kaklasmate. Kung ganun siya palagi, hindi ko lang alam kung hanggang saan ang pasensya ko. Baka mapatulan ko siya nang wala sa oras.